Love stories. May mga taong sa una ay hindi mo magagawang maunawaan kung bakit ka pinapakitaan ng kagasmangan. Kung bakit madalas ay parang pasan nila ang mundo at ikaw ay lagi ang kanilang pinagbubuntunan. Ikaw kabarangay, may kilala ka bang tao na ang hirap unawain ng pag-uugali? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Kate, 18 years old at gusto ko lang magsumbong tungkol sa ate Angie ko. Mas matanda siya sa akin ng 17 years kaya siguro'y madalas hindi kami nagkakaintindihang dalawa. Parang walang araw na hindi kami nagtatalo. Parang walang away na hindi niya pinupuna ang bawat mali ko o maski na ang bawat galaw ko. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko ay maintindihan niyo ako kung bakit lumayo ang loob ko sa kanya sa pagdaan ng panahon. Suplada, masungit, bungangera at strikto kasi si Ate Angie. Tinalo niya pa ang nanay namin pagdating sa pagbubunganga. Ni minsan ay hindi ko narinig na nagbunganga ang nanay ko. Pero si Ate Angie, nako, madalas yan papadudot. Naririndi na nga ang tenga ko sa kanya pero tuloy pa rin siya. Wala naman akong magawa kasi nga siya ang bumubuhay sa amin ng nanay ko. Laging sinasabi ni nanay sa akin na hayaan ko lang daw ang Ate Angie ko dahil bago lang sa trabaho. O di naman kaya ay dadatnan na. Lahat naman ng dahilan ay iniintindi ko, papadudot, pero madalas kasi ay hindi ko na matansya ang ugali niya. Mahal ko po si ate pero madalas ay parang pinag-iisipan ko na kung babawiin ko na lang yung pagmamahal kong yon para sa kanya. Kahit kasi talaga maliit na bagay, nagagawa niyang palakihin. Parang feeling ko madalas ay wala na akong nagawang tama sa paningin niya. Parang lahat na lang ay may mali. Nakakasama ng loob pero hindi ko naman magawang sabihin sa kanya ng diretsyo na hindi na ako komportable sa mga sinasabi at pinupunan niya sa akin, papadudot. Apektado na kasi ako madalas at hindi na nakakatulong sa aking mental health, papadudot. Kate! Tanghali na, bakit nakahilata ka pa rin dyan sa kama mo? Ate, linggo naman eh. Kahit linggo o huling araw mo na sa mundo, ayoko pa rin nakikita ka nakahilata lang dyan. Lumabas ka at maghanap ka ng pwedeng ayusin dito sa bahay. Ang init kasi ate. Pag medyo lumamig-lamig na lang tsaka na ako lalabas. Kakaubos pa naman ng sunscreen ko ngayon. Gamitan mo yung sunscreen ko sa kwarto. Dali na! Ay, ayoko nung sunscreen mo ate. Ang lagkit tsaka ang baba ng SPF. Eh sa'yo lang ang mura sa pharmacy eh. Huwag mo na akong artihan ha. Kung sunscreen lang ang problema mo, gamitin mo na yung sakin. Pagtsagaan mo na lang kaysa wala ka magamit. Mamaya na ate, may kausap lang ako ng mga kaklase ko sa GC namin. Baka may assignment kami na hindi ko pa nagagawa. Hindi ka talaga nauubusan ng rason, no? Kanina sunscreen tapos ngayon yung GC na. Anong next? Totoo nga ate. Kung gusto mo basahin mo pa tong GC namin para makita mo eh. Akin na. Joke! Si ate naman oh! Para kang hindi naturuan tungkol sa privacy. Hahamunin mo ko na basahin yung laman ng GC nyo tapos aatras ka. Duda kung assignment nga ang pinag-uusapan nyo dyan. Akin na nga yung cellphone mo. Eh, syempre meron din naman kaming ibang pinag-uusapan. Halo-halo naman ang topic namin sa GC eh. Imposible namang hindi ganun ang mga GC mo sa Facebook. Wala akong GC sa Facebook. Patingin nga. Sige, tignan mo pa. Oh, Lo, wala kang GC? Wala ka rin ka-chat? Tao ka ba talaga ate? kaya wag mo akong nirarasunan na napaka-importante ng pagsa-cellphone mo kasi kaya ko namang mabuhay kahit wala yan. Eh syempre, ibahin mo kaming mga Gen Z. Dito na kami namulat eh. Nakaasa na rito lahat ng kailangan namin ngayon. Lalo na sa pag-aaral tsaka sa mental health namin. Dinamay mo na naman yung mental health mo. Nakailang gamit ka na yan, ha? Last na yan.
Ate, i-validate mo naman ang mental health ko. Please lang. At yung mental health ko, kailan mo iisipin? Lusaw na ang utak ko sa kakaunawa sa mga kaartihan mo, Kate. Ikaw lang naman kasi itong nagpapaka-stress sa akin eh. Kung hayaan mo na lang sana ako, di maayos ang mental health natin pareho, di ba? Hindi ko na talaga alam kung paano ka kakausapin. Huwag mo lang naman kasi akong bungangaan palagi. Paano hindi ka bubungangaan puro katamaran at kaartihan ang alam mo? Yan! Nasasaktan kaya ako sa mga salita mong ganyan. Ay nako ate, hinay-hinay lang naman sana, no? Bakit? Hindi ka ba maarte? Inaayon ko naman ang kaartihan ko sa sitwasyon. Kahit anong sitwasyon, maarte ka. Hindi ka talaga nagmana kay nanay, no? Wala ka kasing filter pag nagsasalita eh. Talo mo pa yung mga bungangerang nanay sa teleserye. Inuubos mo talaga ang pasensya kung bata ka eh. Chill ka lang, pwede ba? Ay, okay, ganito na lang. Lumabas ka muna ng kwarto ko. Gamitin mo yung sunscreen mong malagkit, tapos pumunta ka sa park at mag-meditate ka doon. Kasi mukhang kailangan mo ng peace of mind eh. Peace of mind? Hindi ko yan makukuha hanggat hindi ka umaayos, Kate. Kaya ikaw, mag-sunscreen, lumabas ka ng kwarto mo at mag-meditate ka kahit sa sementeryo pa. Hindi mo na talaga pakakalmahin ang dugo ko. Day off ko na nga lang, imbis na mag-relax na lang sana ako, nagawa mo pa akong bigyan ng stress. Alam mo ate… Lumabas ka na rito sa kwarto mo! At tumulong ka sa amin ni nanay sa labas, kundi malilintikan ka talaga! Nabigla ako sa pagtaas ng boses ni Ate Papa Dudut. Alam kong sagad na ang pasensya niya kapag umabot na siya sa ganon. Binalibag pa niya ang pinto ko nang lumabas siya. Kaya naman nagmadali na rin akong lumabas ng kwarto ko at doon ako sinalubong ni Nanay Papa Dudut. Kabado rin si nanay noon dahil nakita nitong galit na si ate. Binulungan ako ni nanay na sumunod na lamang sa sinasabi ni ate para hindi na kami magtalo pa at para hindi na lalong uminit ang ulo ni ate. Kilalang kilala pa naman namin si Ate Angie at oras na masimulan itong magalit ay hindi na siya titigil hanggang sa kinabukasan. Akala mo'y palaging dinadatnan o hindi naman kaya ay nagme-menopause na. Sinunod ko na lamang ang sinabi ni nanay at tumulong na lamang ako sa pag-aayos ng mga kailangan sa bahay. Dahil doon ay hindi ko na nagawa ang assignment ko dahil hindi ko na muling nahawakang buong araw ang cellphone ko. Sa tuwing gagawin ko kasi yon, ang talim agad ng tingin sa akin ni ate. Kinuha rin niya ang cellphone ko noong bandang gabi na para lang masigurado na hindi na ako magse-cellphone. Binalik na lamang ngayon sa akin kinabukasan nang paalis na ako papunta sa eskwelahan. Doon ko nalaman na meron pala akong nakaligtaang gawin na assignment. Nakagalitan tuloy ako ng teacher ko pero ayos lang naman kasi nasanay na ako sa galit ni ate kaya hindi na tumatalab sa akin ang pagbubunganga ng teacher ko. Nang uwian na Papa Dudut, ready na akong konsensyahin si ate sa nangyari sa akin. Kukonsensyahin ko talaga siya dahil siya ang may kasalanan kung bakit hindi ko nagawa ang assignment ko at niready ko na ang sasabihin ko habang nasa jeep pa lamang para hindi na ako madaan pa sa sindak ni ate Papa Dudut. Nay? Ate? Wala pa ang ate mo pero mukhang pauwi na rin yon. Bakit? Gusto ko lang naman sanang magreklamo kay ate. Naku, ikaw talagang bata ka. Wala ka ba talagang kadala-dala? I-stressin mo na naman ang ate mo. Alam mong pag Lunes, ang dami niyang hinahabol sa trabaho. Kung ano man yan, wag mo na lang sabihin. Tiisin mo na lang, kung hindi pare-parehas tayong malilinti ka na naman. Masyado ka kasing takot sa kanya na eh. Ikaw ang reyna dito. Ikaw ang nanay. Dapat sa'yo siya matakot. Ayoko lang ng gulo. Ayoko lang din madagdagan pa ang stress ng ate mo. Pagod na nga sa trabaho tapos may sasabihin ka pang hindi maganda. Ano na lang ang reaksyon niya nun? Kung maliit na bagay lang naman niyang irereklamo mo, wag mo na lang sabihin para wala ng gulo. Hindi maliit na bagay to, Nay. Kasi dun sa pagkuha niya ng cellphone ko kagabi, hindi ko tuloy nalaman na meron pala kaming assignment.
Napagalitan tuloy ako ng teacher ko. Pinahiya niya ako sa klase. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Nangyari na. Hayaan mo na. Bumawi ka na lang sa susunod. Saka ikaw naman kasi, panay ang cellphone mo. Sige Nay, kampihan mo ulit si ate. Kaya lumalaki yung ulo niya eh. Kaya siya nagre-reyna-reynahan dito. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Mukhang seryoso ah. Nay, nakapagluto na ba kayo ng ulam? Gutom na ako eh. Ipiprito ko pa lang yung tilapia. Teka, Bago magluto si nanay ng ulam ate, may gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Kate! Ano nangyayari rito? Ano na naman ba ang ginawa mo, Kate? Ako kaagad? Pag may problema dito, ako palagi. O anong pinupunto mo? Hayaan mo na ang bunso natin, Angie. Alam mo naman yan. Halika na sa kusina para maipagtimpla muna kita ng kape habang hinihintay na maprito yung tilapia. Hindi, Nay. Mukhang meron na namang problemang sasabihin tong si Kate eh. Kahit kailan talaga. Para sabihin ko sa'yo ate, ikaw ang problema ngayon. Kate! Angie! Ayokong magtalo kayo ngayon. Saka na lang pag-usapan yan pagkatapos kumain. Baka kasi nadadala lang kayo ng gutom. Kahit busog tong si Kate, hindi pipirmi to. Sige nga, Kate, anong problema ang sinasabi mo? Alam mo bang hindi ako nakagawa ng assignment ko dahil kinuha mo yung cellphone ko kagabi? Hindi ko tuloy nabasa sa GC namin yung reminder tungkol doon. Pinahiya tuloy ako ng teacher ko kanina. Obligasyon mong maalala ang assignments mo. Sinabi na yan sa iyo sa klase at hindi na dapat ipapaalala sa iyo yan kung totoong seryoso ka sa pag-aaral mo. Talagang nagawa mo pa rin ipamukha sa akin na ako yung mali, no? Hindi naman ako perfect na estudyante. Alam kong madalas ako makalimot. Kaya nga malaking tulong yung GC namin sa klase para may reminder ako sa mga dapat kong gawin. Hindi naman kasi lahat kasing talas ng memorya mo, ate. At nagawa mo ba akong sisihin sa kapabayaan mo? Nay, naririnig niyo ba tong sinasabi ng anak niyo? Magpaawat na kayo, parang awa nyo na. Tayo-tayo na nga lang ang magkakasama, bangayan pa kayo ng bangayan. Ito kasing si Kate eh. Masyado nakadepende sa cellphone niya. Akala mo kakapusin ang hininga kapag hindi nabubuksan ang cellphone niya. Hindi mo kasi maintindihan eh. Ate, digital na lahat ngayon. Kung hindi nyo kinailangan ng cellphone noon, iba na ngayon. Parang hindi ka naturuan ng 2020 ah. Ipapaalala ko lang sa'yo na pandemic noon. Tingnan mo yung cellphone ko para malaman mo na karamihan ng pinapagawa sa amin nakadepende na sa cellphone namin. Teka, lalabas ko cellphone ko para makita mo. Oh, asan ang cellphone mo? Dalian mo kasi gutom na ako. Nasaan yung cellphone ko? Bakit wala rito sa bulsa ko? Wala rin dito sa bag ko. Andyan lang yon. Baka naipit lang sa mga notebook mo. Hanapin mong maigi. Totoo nga sinasabi mo, no? Makakalimutin ka. Kahit sarili mong cellphone, hindi mo alam kung saan mo inilagay. Andito lang yun eh. Bago ko sumakay ng jeep kanina, sinuksok ko yun dito sa bulsa ng bag ko. Hindi na ako nagsa-cellphone habang nasa jeep kasi nga siksikan na. Hindi kaya nadukutan ka sa jeep kanina? Ayan! Mabuti nga sa'yo at nadukutan ka para madala ka na. Nahili ka na sa kusina. Tutulungan na lang kita magprito ng tilapia para makakain na tayo. Nilabas ko na ang lahat ng gamit ko sa bag, Papa Dudut, pero wala pa rin doon ang cellphone ko. Naghubad na rin ako ng uniform sa pag-asang nasabit lang ang cellphone ko sa damit ko pero wala. Ang saklap. Ang masakit pa ay parang walang pakialam si ate na nawala ang cellphone ko. Para bang natuwa pa nga siya. Anong klaseng tao ang matutuwa kapag may nawala ng importanteng gamit? Naiiyak na ako noon dahil kahit si nanay ay hindi ako magawang lapitan para i-comfort dahil pinipigilan siya ni ate. Hindi nila alam kung gaano kaimportante ang cellphone ko sa akin dahil andun lahat ng kailangan ko para sa klase, Papa Dudut. Hindi na ako nakisabay kumain sa kanila at lumabas ako ng bahay para umasa na nahulog ko lamang sa kalsada ang cellphone ko at wala pa sanang nakakadampot. Alam kong niloloko ko na ang sarili ko pero wala namang masamang gawin yon. Sinubukan ko ring abangan ang jeep na nasakyan ko baka sakaling umikot pa sa amin at baka nahulog lang sa sulok ang cellphone ko.
Kahit alam kong imposible na ang lahat, ay mataas pa rin ang faith ko na mahahanap ko ang cellphone ko pero bigo ako. Doon ko na lamang natanggap na dahil sa pag-focus ko na mapamukha kay Ate Angie na may mali siya, hindi ko na napansin na dinukutan na pala ako habang nasa loob ng jeep. Umuwi na lamang ako ng bahay at dumiretso sa kwarto para umiyak dahil sa mga nangyari. Feeling ko ay biktima ako. Biktima talaga ako ng lahat, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi na ako muling kinausap ni Ate Angie mula nang nawala ang cellphone ko. Pinharam na lamang po ako ni nanay ng luma niyang cellphone na di-keypad para lamang may maggamit ako. Gustuhin man ni nanay na bigyan ako ng pambili ng bagong cellphone ay nalaman kong pinigilan siya ni ate na abutan ako. Mas lalong sumama ang loob ko kay Ate Angie dahil doon, Papa Dudut. Gusto ko siyang intindihin kung bakit ganon kagaspang ang ugali niya. Parang wala siyang compassion sa katawan. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa maaga niyang pagtatrabaho para sa aming pamilya. More than 10 years ago kasi nang mamatay ang tatay namin. Siya na ang umako ng responsibilidad na yon dahil ayaw na rin naman niyang magtrabaho si nanay dahil sakitin nga ito. Dala na rin siguro ng edad. Sa ngayon ay lagpas 60 years old na rin kasi si nanay at dapat lang na mag-retire na. Imbes na ma-enjoy ni ate ang mga unang sahod sa unang trabaho niya, ay hindi po yun nangyari. Marami siyang naging pangarap na makapasyal sa iba't ibang lugar sa Pilipinas at makapunta na rin sa ibang bansa kapag pinalad siyang malibot ang buong Pilipinas. Kaya lang dahil nga sa biglaang pagkamatay ni tatay ay hindi niya yon nagawa. Lumipat din siya ng trabaho dahil mas malaki ang pasahod kesa sa naunang trabaho niya. Kahit nahirap siyang mahalin ang pangalawang trabaho na pinasukan niya ay nagawa niyang tiisin dahil kailangan niyang maging praktikal para mahulugan din noon ang educational plan ko at health insurance naman ni nanay. Dahil siguro dito, kaya ang hirap intindihin ang ugali niya. Gumaspang na dahil nga sa dami ng responsibilidad sa buhay, Papa Dudut. Bukas yan, pasok! Lumamig na yung turon na niluto ko kanina. Sabi mo lalabas ka na ng kwarto mo. Wala po akong ganang magmerienda, Nay. Bigay niyo na lang po yung turon kay Ate Angie mamaya pag uwi niya. Paborito mo pa naman ang turon. Binalot ko talaga sa maraming asukal yung saging. Saka hindi ko nilagyan ng langka kasi alam kong ayaw mo nun. Thank you, Nay, pero busog pa kasi ako eh. Paanong busog? Hindi ka rin kumain kaninang tanghali. May natira pa akong chichirya sa bag ko. Yun po yung kinain ko kanina kaya nawala po yung gutom ko. Ano bang nangyayari sa yung bata ka, ha? Ilang araw ka nang walang ganang kumain. Lagi ka na lang nagkukulong dito sa kwarto mo. Wala lang po ako sa mood, Nay. Babawi na lang po ako sa susunod. May tampo ka pa rin ba sa ate mo? Hindi naman nawala yun, Nay. Ay, wag mo sanang masamain ang ipinapakita sa'yo ng ate mo. Nung una, hindi naman sana. Kaya lang, paulit-ulit na lang niyang pinaparamdam sa akin na problema lang ako dito sa bahay. Hindi ako makagalaw kahit good mood siya. Paano ba naman kasi, bawat galaw ko, pinupunan niya. Para bang lagi na lang niyang inaasahan na magkakamali ako? Ang hirap gumalaw na pag lagi kang binabantayan. Pagpasensyahan mo na lang ang ate mo. Kilala mo naman yun. Iyon na nga po eh. Kilalang kilala ko na siya. Ni minsan hindi niya nakita yung magaganda ko nagagawa. Nipurihin ako kapag mataas yung grades ko sa school. Hindi niya yung ginagawa. Pero kapag maliit lang na pagkukulang ko at pagkakamali ko, hanggang kinabukasan na kagad yung sermon. Ako na lang ang babawi sa mga masasakit na sinasabi niya. Ako na lang ang papansin sa mga nagagawa mong maganda. Nakikita ko naman yun. Kaya huwag kang mag-alala. Ay, salamat po, Nay.
Alam ko naman pong nakikita niyo yon. Pero masarap din naman sana sa pakiramdam kung makita rin niyo ni ate para mabawasan yung galit niya sa akin. Hindi naman galit sa'yo ang ate mo. Galit lang siya sa mga maling nagagawa mo. Kasi ang taas ng expectations niya sa akin eh. Nakakalunod, Nay. Alam ko achiever siya nun. Pero wag naman sana niyang asahan na katulad din niya ako. Ano ka ba naman, Kate? Alam niyang malaki ang potensyal mo, kaya nadidismaya lang ang ate mo kapag hindi mo ginagalingan. Ganoon kataas ang tingin niya sa'yo. Parang hindi naman. Pakiramdam ko ang baba lagi ng tingin niya sa akin. Mali lang siguro ang paraan ng pagpapakita ng ate mo kung gaano kataas ang tingin niya sa'yo. Saka ayaw niya sigurong lumaki ang ulo mo, kaya hindi niya masyadong pinapansin kapag gumagawa ka ng maganda. Hindi naman kawalan sa kanya kung paminsan-minsan papansinin niya na may nagagawa rin akong tama. Para ma-inspire naman ako lalo na pagbutihin pa. Hayaan mo. Pag uwi niya, kakausapin ko siya tungkol dyan. Ay naku, Nay, wag na po. Baka sabihin na naman niya sumbongera ako. Mas lalo siyang magalit sa akin. O sige, bahala ka na kung anong gusto mong gawin. May gusto nga po akong gawin, Nay Ano ba yun? Susuportahan ko yan. Nasa tamang edad na naman po ako. Huwag mong sabihing mag-aasawa ka na. Hindi pa tamang edad ang 18 para mag-asawa, ha? Nay, hindi! Ano ba kayo? Gusto ko lang pong magsarili na. Pwede naman ako magtrabaho. Mapagsasabay ko na ang pag-aaral at pagtatrabaho kasi marami naman po nag-o-offer ng mga part-time job ngayon. Bakit kailangan mo pang umalis dito? Kung gusto mo nang magtrabaho, hindi naman kita pipigilan. Pero sayang lang kung ang sahod mo ay mapupunta lang sa upa. Pagsisikapan ko na lang po yun, Nay. Mas mabuti na yun kesa may sumbat pa sa akin ni ate yung pagtira ko dito sa bahay kapag wala siya sa mood. Hindi niya pwedeng isumbat ang pagtira mo rito sa bahay. Dahil kami ng tatay mo ang bumili ng bahay na ito. Bahay mo na rin ito. Pero Nay… Huli na to na pag-uusapan natin ang tungkol sa paglipat mo. Magsuklay ka na riyan at lumabas ka ng kwarto mo. Sabayan mo na akong kumain ng turon sa kusina. Wala akong nagawa nang biglang tapusin ni nanay ang usapan namin tungkol sa paglipat ko. Gusto ko na talagang umalis ng bahay namin dahil hindi ko na kayang makarinig pa ng mga puna ni Ate Angie. Hirap na akong makahinga sa bahay dahil bawat galaw ko pinapansin niya at minamasama niya. May naipon naman ako kahit konti mula sa allowance na binibigay sa akin ni ate. Napaghandaan ko at napagplanuhan ko naman ang lahat bago ako mag-decide na umalis. Hindi lang dahil sa bugsuyo ng damdamin ko, pakiramdam ko kasi mas makakabuti para sa akin na makalayo na muna kay ate. Sa totoo lang ay hindi naman sa pagiging maarte, pero palagi na lamang akong natatakot at nanginginig sa tuwing naririnig kong dumarating na si ate mula sa trabaho niya. Ewan ko kung trauma ba itong nararamdaman ko pero parang ganon kasi yon. Sinubukan kong kausapin muli si nanay tungkol doon at pinakita ko pa nga sa kanya ang ipon ko. Pero nagalit si nanay at sinabi niyang hindi siya papayag na aalis ako dahil ayaw niyang mag-alala sa akin. Inintindi ko na lamang si nanay pero buo na ang pasya kong umalis. Palihim na rin po akong nag-impake ng mga damit ko para mabilis na lamang akong makaalis. Nakahanap na ako ng titirhan at nag-bed space na lamang muna ako dahil yun lang naman ang kaya ng ipon ko. Hindi naman yung problema sa akin dahil kailangan ko lang ng matutulugan. Buong araw naman akong nasa trabaho at school noon. Nakahanap na nga rin ako ng trabaho sa isang fast food. Lahat ng ito ay hindi ko pinaalam kina nanay at kay ate. Sasabihin ko na lamang yon kapag araw na ng paglipat ko at pagsisimula ko sa bagong trabaho, Papa Dudut.
Hoy Kate, Ate naman, sana kumatok ka muna bago ka nagbukas ng pinto. Nagulat tuloy ako sa'yo. kanina ka pa kasi pinapalabas ni nanay para makisabay ka ng kumain sa amin. Busog pa ako. Kumain kami kanina ng mga kaklase ko sa kantin bago umuwi. Hindi ka na nakikisabay sa amin ah. Lagi ka na lang sa school kumakain tuwing uwian. Saka kumukuha ng pera. May ipon naman ako, ate. Yun ang pinangkakain ko nitong mga nakaraang araw. Kaya naman palang lakas ng loob mong huwag sumabay sa amin tuwing hapunan. Hindi naman sa malakas ang loob. Nakakahiya lang makisabay kasi wala naman ako ambag sa bahay na to. Ano bang gusto mong sabihin? Bakit di mo na lang ako diretsuhin? Ilang linggo ka ng ganyan. Kahit si nanay hindi alam kung ano nangyayari sa'yo. Alam ni nanay kung bakit. Ako hindi ko alam. Kaya sabihin mo sa akin. Wag na lang natin pag-usapan, ate. Ayoko ma-stress ngayon. Bakit ayaw mong ma-stress? Buntis ka no? Hindi ah! Ang tamang hinala mo naman, ate. Grabe. Ano nangyayari? Liwanagin mo kasi. Ayan ka na naman, ate. Paano ako magiging komportable na magsabi sa'yo kung lagi mo akong inuunahan ng galit at pagtataas ng boses? Kasi ang dami mong satsat. Alam mong stress na ako sa trabaho tapos ganyan ka pa sumagot. Alam kong stressed ka na sa trabaho kaya hanggat maaari ayoko nang dumagdag pa. Pero sa ginagawa mo, mas lalong mo lang dinadagdagan ang problema ko. Eh di wag mo na akong problemahin. Pwede naman yun eh. Hayaan mo na lang ako. Hanggat nandito ka sa poder namin ni nanay, problemahin ka namin palagi. Kaya nga sa katapusan, aalis na ako dito. Magsosolo na ako para matapos na ang problema niyo sa akin. Lilipat ka ng bahay? Alam mo ba kung gaano kahirap magsarili ngayon, lalo na sa edad mong yan? Ni maglaba nga, hindi mo alam paano ka makakasurvive mag-isa pag umalis ka rito, ha? Ako nang bahala doon. Hayaan niyo na ako. Kaya mo na talaga umalis dito? May ipon ka ba? Puro gastos ka nga sa mga aesthetics mo na pinupost mo sa Facebook. May ipon ako. Kasya ba yan sa pang-araw-araw mo? Sa upa mo? Huwag kang mag-alala, ate. Hindi naman to biglaan eh. Kaya nakapag-ipon ako bago ko pa sabihin sa inyo. Hindi naman talaga ako nag-aalala sa'yo. Ang inaalala ko rito si nanay. Kapag umalis ka, sa tingin mo anong mararamdaman niya? Peperwisyuhin mo pa siya sa pag-aalala? Matanda na si nanay, papaalala ko lang sa'yo. Masasanay din si nanay na wala ako dito. Mas maganda nga na umalis na ako dito eh. Para hindi na siya nai-stress kapag nagbabangayan tayo. Nagbabangayan tayo kasi ang tigas ng ulo mo. Hindi ka nakikinig sa akin. Hindi mo rin naman ako pinapakinggan, ate. Kung yan ang desisyon mo, wala na akong pakialam. Bahala ka na sa buhay mo. Basta huwag kang lalapit ulit sa amin para bumalik dito, ha? Panindigan mo yung desisyon mong yan. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na ako lalapit sa inyo ni nanay kung yan ang pinoproblema mo. Bahala ka na. Lumabas ka na lang ng kwarto mo para makisabay sa amin. Hindi nga ako gutom. Kahit huwag kang kumain. Sabihin mo lang kay nanay ang tungkol sa plano mong umalis dito. Alam na niya. Hindi mo kailangan sumigaw. Eh di wag ka rin pasigaw kung magsalita. Ang tigas talaga ng ulo mo. Lumabas ka na lang ng kwarto para kahit sa huling pagkakataon ay makasabay ka namin ni nanay sa pagkain. Hindi nga ako gutom. Wala akong pakialam. Lumabas ka ng kwarto mo kung ayaw mong kalad ka rin kita palabas dito. Sige, subukan mo. O ito, saluhin mo. Uy. Cellphone ba to, ate? Malamang. Para saan to? Malamang para sa'yo. Sahod ko kanina kaya bumili na ako agad ng bagong cellphone mo. Kapalit nung nawala mo. Ingatan mo na yan ha. Huwag ka na namang tatanga-tanga para hindi ka ulit madukutan. Salamat, ate, ha. Lumabas ka na. Pagbigyan mo na si nanay na sumabay ka sa amin. Huwag ka na mag-inarte dyan kung ayaw mong tamaan ka sa akin. Dali! Papa Dudut, binalibag ni ate ang pinto ko nang lumabas siya ng kwarto ko. Ramdam ko man ang galit niya noon pero ramdam ko pa rin ang pagmamalasakit niya sa akin. Binuksan ko ang cellphone na binili niya, mas maganda at mas mahal yon kesa doon sa nawala sa akin. Naiyak na lamang ako kasi sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang care ni ate para sa akin. Inayos ko lang ang sarili ko at nagpulbos para hindi mahalata na umiyak ako. Pagkatapos noon ay lumabas na ako ng kwarto para humarap at sumabay kina nanay at ate sa pagkain.
Pinagalitan nga agad ni ate or pinagalitan nga ako kaagad ni ate dahil natagalan sila sa paghihintay sa akin. Lumalamig na raw ang pagkain. Hindi ko na lang pinansin at ayoko nang palakihin pa ang inis niya para hindi masira ang gabi naming pareho. Kahit busog, sumabay pa rin akong kumain sa kanila. Pagkatapos kumain ay sinabi ko na kay nanay ang plano ko. Nagalit si nanay dahil pinayagan ako ni ate na umalis na ng bahay. Pero wala rin siyang nagawa lalo na nung sinabi ni ate na kaya ko na ang sarili ko. Maganda na rin daw na umalis na ako para wala na siyang ibang iniisip pa. Nasaktan po ako ng bahagya sa sinabi ni ate o sadyang emosyonal lamang ako kaya naging sensitive ako sa mga salita niya. Napaaga rin ang alis ko ng bahay. Dapat sa katapusan pa ng buwan pero tumawag sa akin ang bagong landlady ko at sinabing pwede na raw akong lumipat dahil umalis na ang tenant niya na papalitan ko. Nabigla man ako sa bilis ng pangyayari ay sumunod pa rin ako, Papa Dudut. Umalis na ako kaagad sa bahay bago pa sumapit ang katapusan ng buwan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga unang buwan na umalis ako ng bahay ay naramdaman ko kaagad ang hirap. Kahit meron akong ipon, alam kong kailangan ko yung i-budget, kundi ay mauubusan ako. Totoo naman na meron na akong part-time job, pero dahil nga part-time yon ay hindi ganoong kalaki ang nakukuha ko, Papa Dudut. Sakto lang talaga para sa upa at pangkain ko. Alam kong kailangan kong maghanap pa ng extra na trabaho pero alanganin na dahil na rin siyempre nag-aaral pa ako. Mabuti na lamang at bayad na ang pag-aaral ko sa tulong ng educational plan na nakuha ni ate para sa akin noon. Laking ginhawa ko noon para sa akin at sinikap kong magtipid lalo't hindi ko tinatanggap ang gustong iabot sa akin ni nanay na tulong. Ayoko makarating yon kay ate at baka iba na ang isipin na naman niya. Bihira na rin akong magparamdam sa kanila dahil alam kong kukumustahin lang nila ang kalagayan ko. Ayoko namang ipakita sa kanila na nahihirapan ako dahil alam kong may masasabi na naman sila lalo na si ate. Alam kong makakaraos din ako at talaga namang mahirap lagi sa simula. Ewan ko kung nakakatunog na si ate na nahihirapan na ako. Kaya panay ang contact niya sa akin. Nairita na rin ako dahil parang napamukha sa akin na hindi ko kayang tumayo sa sarili kong mga paa. Nag-away kaming dalawa lalo't parehas pa naman kaming stress noon. Mas lalo nga akong nagalit noong sinumbat niya sa akin ang pagpapaaral niya. Mas lalo tuloy kaming nagkasirang dalawa. Dahil doon ay tumigil na ako sa pag-aaral at nagtrabaho na lamang. Sinubukan kong hilingin kung pwede akong mag full-time na sa fast food na pinagtatrabahuhan ko. Pero hindi pa raw po pwede. Mas lalo tuloy akong naging problemado lalo't naubos na rin ang ipon ko. Kaya nilunok ko ang pride ko at lumapit kay nanay para humingi ng mga dilata at bigas. Sinakto kong wala pa si ate para hindi na kami magkaabutan. Hindi pa kasi kami nagkakaayos na dalawa. Kunin mo na lahat ng sardinas dyan. Lalo na yung mga maaanghang. Ikaw lang naman ang mahilig dyan noon kaya bumibili ang ate mo niyan eh. Magtitira pa rin naman ako ng mga 2 piraso, Nay. Baka makahalata si ate pag biglang nawala to lahat. Wala namang masama kung malaman niyang humihingi ka rito ng bigas at dilata. Anong walang masama? Gusto niyo po bang bungangaan na naman niya ako? Baka mamaya sumbat na naman niya sa akin to kapag nalaman niya. Ganun lang talaga magpakita ng concern ng ate mo. Di ka na nasanay dun. Mali naman yung paraan niya, Nay. Hindi naman pwedeng ganun eh. Mas lalo lang bumababa ang tingin ko sa sarili ko sa tuwing sinusumbat niya lahat ng binibigay niya sa akin. Pagpasensyahan mo na lang ang ate mo. Nadadala lang kasi siya sa pagod. Tapos dagdag pa sa pag-aalala niya sa'yo. Hindi ko naman ramdam na nag-aalala siya. Mas ramdam ko na nag-aabang siyang magkamali ako para patunayan na tama siya sa lahat ng hinala niya tungkol sa akin.
Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa inyong magkapatid. Dati naman lagi kayong magkasama at magkasundo. Ano bang nangyari sa inyo? Si ate kasi, walang bilib sa akin. Lagi na lang akong minamaliit. Baka mali lang ang interpretasyon mo sa mga sinabi niya. Mali ba, Nay? Kasi harap-harapan niyang sinasabi sa akin na mali lahat ng desisyon ko. Concern lang kasi ang ate mo. Wala naman siyang masamang ibig sabihin dun. Sa ganong paraan lang siya nasanay kahit noon pa man. Siguro kasalanan din naman ng tatay mo kung bakit ganun siya magsalita. Nung nabubuhay pa ang tatay mo, parehas sila ng pananalita ng ate mo eh. Nay, wag mo na siyang ipagtanggol. Mas lalo lang sumasama yung loob ko dahil parang wala na akong kakampi ngayon. Paano bang wala? Anong tawag mo sa akin? Kay Ate Angie naman kayo kampi eh. Lagi na lang yung side niya yung iniintindi nyo. Lagi kayo may magandang rason kung bakit siya ganun sa akin. Samantalang ako, nilaban niyo ba ako sa kanya ni minsan? Malamang oo. Hindi mo lang naririnig, pero lagi kitang ipinaglalaban sa kanya. Parehas lang kayong matigas ang ulo at hindi nakikinig sa nanay ninyo. Ay! Mabuti pa, hintayin mo na lang siyang makauwi para makapag-usap-usap na tayong tatlo. Hindi pwedeng nag-iiwasan na lang kayo palagi. Pamilya tayo. Huwag mo na ngayon, Nay. Tsaka na, kapag nakabangon na ako, hindi makakatulong na maabutan niya ako kumukuha ng bigas at dilata dito. Mas lalo lang kami mag-aaway. Kasi panigurado, ipapamukha na naman yan sa akin ng mga mali ko. Ay. O sige. Pero sana naman sa susunod, pwede mo na siyang harapin. Nasasaktan ako na hindi kayo magkasundo ng mga anak ko. Nay, may dala akong... Kate, anong ginagawa mo rito? Dumalaw lang kay nanay. Nangungumusta? Nangungumusta? O nangunguha ng pangkain mo rito? Angie! Kung kumustahan lang, bakit may bitbit kang bigas at delata? Anong akala mo rito sa bahay barangay hall? Tagabigay ng ayuda mo? Hindi ko na lang kukunin. Wala nang katapusang panunumbat na naman ang aabutin ko sa'yo. Hindi ko sinusumbat. Ginigising lang kita para makita mong mali ang mga desisyon mo. Padalos-dalos kang umalis dito, tapos kapag nangailangan ka, lalapit ka rin pala. Di sorry! Nagkamali na naman ako. Sana pala hindi na lang ako lumapit at humingi ng tulong. Sabi ko na nga ba hindi talaga ako nagkamali na ito na naman yung magiging eksena nating dalawa, ate. Angie! Magtutunog sumbat talaga sa'yo lahat kasi wala ka nang ang ambag. May gana ka pang gumawa ng mali tapos ang ending, kami pa rin ang sasalo sa'yo. Hindi pwedeng ganyan, Kate. Kung may ginawa kang desisyon, panindigan mo. Huwag kang mag-alala, ate. Huli na to. Hindi na ako hihingi ng tulong sa inyo kahit na piso. Mas maniniwala ako kung bibitawan mo yung bigas at mga delata. Tsaka ka lumabas ng bahay na to para mapanindigan yung pride mo. Sinubukan pang umawat ni nanay sa amin ni ate pero wala siyang nagawa. Naiyak na lamang akong binitawan ng bigas at dilata at saka ako lumabas ng bahay. Binalibag ko ang pinto sa sobrang galit. Sinubukan akong habulin ni nanay pero nakasakay ako kaagad ng jeep paalis doon. Hindi ko na nilingon pa si nanay dahil panay na ang iyak ko noon sa sobrang sama ng loob. Tinawagan ako ni nanay pero hindi ko rin sinasagot. Agad akong dumiretso sa inuupahan ko at mabuti na lamang at wala ang mga kasamahan ko sa kwarto kaya nagawa kong umiyak. Sobrang sama ng loob ko noon kay ate kahit lugmok na ako sa lupa ay nagawa pa rin niya akong sipain. Anong klaseng kadugo siya? Hindi rin siya nag-text man lang sa akin para mag-sorry o ipaliwanag ang mga masasakit niyang sinabi. Bakit pa ba ako umasa? Ni minsan ay hindi ko natigman ng sorry niya. Dahil doon ay mas lalo ko silang iniwasan at hirap na ako noon, lalo na't nabawasan pa ang oras ng trabaho ko. Sinikap ko maghanap ng ibang trabaho pero walang tumatanggap sa akin dahil bukod sa masyado raw akong bata ay wala pa akong tinapos na pag-aaral. Nagtuloy-tuloy ang problema ko, Papa Dudut, ilang beses na lang ako sa isang araw kong kumain. Madalas pa ay puro biskwit, fishball at 3-in-1 na kape. Bubusugin ko na lamang ang sarili ko sa libreng tubig sa inuupahan ko.
Napansin rin yon ng landlady ko kaya nilimitahan na niya sa 2 liters ang libreng tubig sa akin kada araw. Nakaramdam ako ng panliliit dahil doon. Isang araw ay hindi na rin ako nakabayad pa ng upa at dahil doon ay wala akong ibang nagawa kundi ang mag-impake na dahil pinapaalis na ako ng landlady ko. Sinubukan ko pang makiusap pero ang sabi niya may nakaabang na bagong tenant kaya kailangan ko nang umalis. Binigyan niya ako ng 5 araw para makahanap ng bagong lilipatan. Yon ang naging problema ko dahil wala akong nahanap sa huling araw ng pangungupahan ko. Kaya mabigat man sa loob ko ay nagsimula na ako mag-impake at inisip ko na lamang na matulog muna sa mga bus terminal kung saan ay maraming tao at hindi makakahalata ang mga empleyado roon. Panay ang iyak ko habang inaayos sa mga damit ko para makaalis na roon, Papa Dudut. Bukas yan. Kate, Oh, paano mo nalaman tong boarding house ko? Tsaka, ano ginagawa mo dito? pinapunta ako ni nanay. Nararamdaman niyang may problema ka. Ayos lang naman ako. Bakit ka nag-eempake? Lilipat na ako ng maupahan. Malapit dun sa trabaho ko para makatipid ako sa pamasahe. Nakausap ko ang landlady mo. So, alam mo na ang totoo. Hinuhuli mo lang pala ako. Nandito ka ba para ipamukha sa akin na mali na naman ang desisyon ko? Walang ganon. Pumunta lang talaga ako rito kasi nag-aalala na sa'yo si nanay. Hindi ka na nagpaparamdam sa kanya. Matapos yung nangyaring away natin sa bahay, as if naman may mukha pa akong ihaharap sa inyo. Saan ka titira ngayon? May nahanap na ako. Ako nang bahala doon. Ihahatid na kita ron para alam ko rin kung saan ka pupuntahan. Ay, hindi na. Baka isang araw isumbat mo na naman sa akin yan. Hindi ako pumunta rito para manumbat. Gusto ko lang masiguro na maayos ang kalagayan mo. Ano bang sisiguruhin mo? Hindi ba alam mo naman na hindi maayos ang kalagayan ko? Di ba inaasahan mo naman to? Ayoko makipag-away sa'yo. Gusto kong tumulong. Tulong? Nung time na kailangan ko yan, anong ginawa mo? Sinumbat mo sa akin lahat, di ba? Kinapalan ko na nga yung mukha ko kay nanay na humingi ng bigas at dilata kasi gutom na ako. Nilunok ko yung pride ko na lumapit sa inyo sa bahay. Pero anong ginawa mo? Pinamukha mo akong patay gutom. Pinaiwan mo yung bigas at dilata pero pinabauna mo ako ng masasakit na salita. Ate, walang-wala ako nun. Pero mas lalo mong pinaramdam na mas mababa pa ako nun. I'm sorry. Yun lang? Sorry? Yun lang? Mabubura na ba niyan lahat ng masasakit na salitang sinabi mo sa akin dati? Sorry? Inaasahan mo bang ayos na tayo ngayon dahil binanggit mo na ang magic word na yan? Alam ko, marami akong nagawang mali sa'yo. Alam ko marami akong nasabi na hindi magaganda. Pasensya ka na kung sa ganung paraan ako natuto magpakita ng malasakit. Oo, masakit ang mga yon. Hindi ko naman itatanggi. Kapag inaalala ko lahat ng mga sinabi ko sa'yo, nagigilty ako. Huli na para bawiin ko yung kasi nakasugat na ako. Pero sana, maintindihan mo na nahihirapan din ako. Ate mo ko. Pero ako halos ang tumayo bilang magulang mo. Ang hirap na hindi mag-alala sa mga ginagawa mo dahil cargo kita. Kailangan ko makita na maayos ang pupuntahan mo kasi ang hirap para sa akin na makitang mapunta ka sa walang kwentang sitwasyon. Hindi mo alam kung gaano ko sinisisi ang sarili ko mula nung hinayaan kitang umalis ng bahay. Hindi mo alam kung ilang beses akong gumigising sa gabi sa bawat kalus ko sa pinto dahil umaasa ako na ikaw yun. Nababalik ka na at mababantayan na ulit kita. Hindi mo alam na para akong sinisit-sit sa balat. Sa tuwing nakikita kong hindi mapakali si nanay dahil sa pag-aalala sa'yo. Kung kumain ka na ba o kung makakabayad ka pa ba ng upa.
Hindi mo alam, Kate, ang hirap. Hindi mo alam. Yan lang naman ang kailangan ko eh. Ang paliwanag mo. Hindi ko na kailangan ng sorry sa mga masasakit na sinabi mo noon. Gusto ko lang maintindihan kung bakit ganun ang mga sinabi mo sa akin. Ate, kasi sakit talaga ng mga sinasabi mo sa akin eh. Lagi na lang ako natatakot gumalaw kasi baka mamaya hindi mo na naman magustuhan yung magawa ko. Kaya umalis na lang ako ng bahay para hindi ka na laging galit. Para makagalaw na rin ako. Para makahinga. Ate, alam kong bigat na bigat ka na sa amin ni Nanay. At sorry talaga kung hindi pa ako makatulong sa'yo. Pero promise, babawi rin naman ako. Hayaan mo lang ako na magkamali kasi natututo rin naman ako eh. Hindi ko naman sinasadyang gumawa ng mali. Hindi lang talaga ako kasi galing mo. Kaya lagi ako natitison. Sorry ate ha. Balang araw, babawi naman ako eh. Hindi ka na mabibigatan sa akin. Makakatulog ka na ulit ng maayos kasi hindi ka na ulit mag-aalala. Promise. Basta, hayaan mo lang ako magkamali. Gusto ko rin namang matuto eh. Nagkaiyakan kami ni ate at pagkatapos noon ay tinulungan na niya akong tapusin ang pag-iimpake ko. Inuwi na niya ako sa bahay at doon ay masaya akong sinalubong ng nanay ko. Panay ang iyak ni nanay nang makita niya ako at inalalayan niya ako na makapasok ng bahay. Napansin agad niya ang pangangayayat ko. Pinaghanda niya ako ng makakain ko at sumabay na rin si ate na kumain. Sa palibot ng mesa, andon sina nanay at ate habang katabi ko. Pakiramdam ko ay safe na akong muli sa piling nila. Sa unang pagkakataon ay hindi na ako nakaramdam ng takot sa presensya ni ate. Hindi na rin ako galit. Naintindihan ko na siya at napatawad na namin ang isa't isa sa mga hindi namin pagkakaunawaan. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nagbalik akong muli sa pag-aaral at hindi rin ako umalis sa fast food at pinagpatuloy ko ang pagtatrabaho doon para may ambag naman ako kahit kaunti kay ate. Alam kong hirap na rin siya na buhatin kami ni nanay. At dahil doon ay unti-unti ay nakakapasyal na si ate sa mga lugar na pangarap niyang puntahan. Nakita ko na muli ang ngiti ni ate at nakakahinga na siya ng maayos at hindi na puro kami ang iniisip niya. Lagi na siyang masaya dahil naiintindihan na namin ang pinaggagalingan niya. Marami talagang nagagawa ang maayos na komunikasyon para maplansya ang anumang gusot. Malaking tulong ang komunikasyon para maintindihan namin ang punto ng bawat isa. At hindi na kami muling papayag na itikom ang mga bibig namin sa tuwing may kailangang magsalita sa mga nararamdaman namin at napapansin. Kasabay noon siyempre ang pag-unawa sa taong nagsasalita. Kapag pinagsabay yun, paniguradong magiging maayos din ang lahat. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako ang inyong kabarangay forever, Kate. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.